Ito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Balita ngayon. Taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong linggo. Batay sa inisyal na pagtayaan ng mga oil company, posibleng tumaas ng piso at 30 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 60 hanggang 80 sentimos naman ang maaaring maging dagdag presyo ng gasolina, habang 70 centavos hanggang pisong dagdag rin sa presyo ng kerosene. Balita ngayon. Umabot na sa 16 ang nasawi sa matinding ulan na nagdulot ng pagbaha at landslide sa Davao Region base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa NDRRMC, lahat ito ay under validation pa. Samantala, 3 pa ang nawawala habang 11 ang nasaktan. Balita ngayon. Naglungsad ng panibagong strikes ang Estados Unidos at United Kingdom laban sa Houthi rebels. Nasa 36 na target sa 13 lokasyon sa Yemen ang kanilang tinarget. Tiniyak naman sa Iran-backed group na tatapatan nila ang mga pag-ataking ito. Balita ngayon. Napigilan ng Department of Information and Communications Technology ang umano'y cyber attack sa website ng Overseas Workers Welfare and Administration o OWA. Ayon kay DICT Undersecretary for Cyber Security Jeff E&D, mayroon silang na-monitor na tangkang pag-takedown sa OWA website, ngunit agad nila itong na-counter-attack. Na-trace ng DICT ang command at control center ng cyber attackers na nag-ooperate umano sa China. Balita ngayon. Nakapagdala ng phreatic eruption sa Mayon Volcano ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS kahapon. Nangyari ito dakong alas 4:37 ng hapon at tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo. Sa kabila nito, nananatili sa Alert Level 2 ang bulkan. Balita ngayon. Nagwagi si US President Joe Biden sa Democratic primary ng South Carolina. Nakakuha ang incumbent American President ng napakalaking panalo laban sa mga katunggaling sina Marianne Williamson at Dean Phillips. Ito ang unang opisyal na Democratic primary bago ang halalan sa pampanguluhan ngayong taon. South Carolina, we did it again. You did it for me again. Thank you, thank you, thank you. 2020 and now again 2024. Now let's go win the whole thing. Let's win it all. Balita ngayon. Walang puwang ang paninira at maruming politika sa ilalim ng bagong Pilipinas. Sa kanyang inilabas na video message kahapon, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito ang panahon ng paghatakan pababa. Sa halip, dapat anya ay unahin ng kapakanan ng ating bayan. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Balita ngayon. Nasa 30 pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog sa Barangay Tingob, Mandaue City, Cebu noong Sabado ng gabi. Inabot ng 1 oras ang mga bumbero bago maapula ang apoy na mabilis kumalat dahil sa mga bahay na dikit-dikit at gawa sa light construction materials. Wala namang napaulat na nasaktan at patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog na nagmula umano sa isa sa mga bahay sa lugar. Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang nationalist politician ang naluklok bilang First Minister ng Northern Ireland. Ito ay si Michelle O'Neill ng pro-United Sinn Féin. Sa kanyang talumpati, sinabi ni O'Neill na isang karangalan at ikinagagalak niya ang magsilbi sa nasabing posisyon.
Nangako siya na paglilingkuran ang lahat ng pantay-pantay at maging unang ministro para sa lahat, kabilang ang mga nagpapakilala bilang British at Unionist. I will serve everyone equally and be a First Minister for all. I will be both inclusive and respectful to you all. But let's walk this two-way street together. Let's meet one another halfway. Balita ngayon. Nilinaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na kay Senator Amy Marcos lang siya humingi ng paumanhin at hindi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y kaugnay ng kanyang panawagan sa Pangulo na magbitiw na sa pwesto. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng alkalde na naawa lamang siya sa senadora kaya siya humingi ng dispensa dito at hindi umano dahil sa mga nasabi niya laban sa kapatid nito. Balita ngayon. Patuloy ang investigasyon ng Kabuyao Police at Bureau of Fire Protection sa nangyaring pagsabog sa Barangay Biga, Kabuyao City, Laguna noong isang linggo. Umabot na rin sa 5 ang nasawi sa insidente. Pinakahuli sa mga namatay ay ang 5 taong gulang na inilapit pa sa isang ospital dito sa Metro Manila, ngunit hindi na rin nakasurvive. Balita ngayon. Patay sa wildfire ang nasa 51 individual sa Chile. Tinatayang madadagdagan pa ito dahil sa patuloy na lumalawak ang sunog. Nagdeklara ng state of emergency si President Gabriel Boric sa central at southern parts ng bansa dahil sa sakunang ito. Balita ngayon. Nakatakda ng dinggin ng Senado ngayong araw ang Resolution of both Houses No. 6 para sa proposed amendment sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay Senador Juan Edgardo Sani Angara na mangunguna sa subcommittee na tatalakay dito, wala silang pag-uusapan patungkol sa political amendments. Kasabay naman ito ang inaasahang paghahain sa Kamara ng isang resolusyong nagpapahayag ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Balita ngayon. Well, mukhang malamig pa rin dyan sa lugar nyo. Kamusta ba? Tama ka dyan. Oo nga. At ngayon ay negative 10 degrees Celsius ang aming temperatura dito. At yun, bagamat hindi naman masyadong mahangin, pero nararamdaman din yung talagang malamig na klima dito sa lugar namin dahil ngayon ay winter season. Pero yung snow, amigo, at Leia, medyo nababawasan na. Konti na lang yung snow sa likod ko, amigo. Ayan, kay Leia naman. Si Leia ba? Saan ka ba lugar ngayon, Leia? Nandito ako, amigo, sa Maine, USA. Kasalukuyan, minus 5 degrees Celsius dito. Pero feels like minus 12 dahil sa may konting paghangin. Hindi nga rin masyadong makapalang para noong mga nakaraang taon dahil sa sinasabi nilang El Nino phenomenon. Kaya mas kaunti ang binuhos na snow ngayong taon kumpara nung nakaraan. Pero malamig pa rin, gaya nga ng sabi ni Noel, nasa winter season pa rin tayo. Medyo magkabilang panig lang kami ng North America, pero parehas ang nararamdaman namin sa ngayon. Amigo, Sherwin. Ayan, at dito naman sa atin sa Pilipinas, partikular dito sa Luzon, ay maayos naman ang ating panahon. Although dyan sa may bahagi ng Mindanao ay medyo nakakaranas sila ng mga pagbaha dahil dyan sa shear line at tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan. Oo nga, amigo, at namomonitor nga namin yung mga nangyayari din dyan sa Pilipinas at kahit nga yung napapabalita din ay yung mga pagtaas din ng presyo maging ng mga produktong petrolyo at naikukumpara din kasi namin dito sa lugar namin, amigo, yung sa mga presyo ng mga gasolina dito, medyo mababa kasi sa lugar namin ngayon kumpara nung mga nung isang taon na medyo talagang naramdaman din yung pagtaas, pero ngayon natutuwa yung mga mamamayan dito dahil medyo mababa yung presyo, amigo.
Oh, buti pa dyan. Ay, dito sa atin kasi, tuloy-tuloy yung pagtaas na presyo ng gasolina o petroleum products. At alam naman natin, domino effect yan. Pagka mataas ang presyo ng gasolina, tumataas din ang presyo ng mga pangunahing bilihin, Noel at Leia. Nakakalungkot nga din na amigo dahil may mga nabalitaan din tayo katulad ng mga kanina na nabalitaan natin, may maraming nasawi sa landslide at baha sa Davao Region na umabot na sa 16 na katao, no? Oo, tama ka dyan. Kasi nga dahil dyan sa mga malalakas na pag-ulan na yan, lumalambot ang lupa, kaya nagiging sanhi ng landslide. At itong Mayon Volcano, muli na namang nagparamdam, nagkaroon ng phreatic eruption. Medyo matagal-tagal na rin kasing nanahimik yan at kahapon nga ay muli na namang itong nag-alboroto o nagparamdam yung Mayon Volcano. Anuel. Oo, at isa pa, yung din sa may bahagi naman ng Chile, yung umabot na sa 51 ang patay dyan sa wildfire na nangyayari dyan sa part ng Chile. At sana nga ay hindi na rin madagdagan. At dito rin, amigo, kasi yung wildfire talagang nangyayari din yan. At talagang napakalaki ng epekto sa mga lugar kung saan nangyayari yung mga wildfires na yan, o mga forest fire na tinatawag, amigo. Oo, at bukod dyan, may paglilinaw pala itong si Mayor Baste Duterte ng Davao City. Nung una kasing pahayag niya ni Senator Amy, parang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na humihingi ng pasensya o nagsorry, no? Pero ngayon nilinaw niya sa kanyang Facebook na kay Senator Amy Marcos pala siya humihingi ng paumanhin. Ayan. Binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian itong linggo, February 4, na walang nangyayaring gulo sa pagitan ng Senado at House of Representatives noong wala pang isinusulong na People's Initiative Campaign na layong amyendahan ang saligang batas. Sa isang panayam, sinabi ng senador na nagkaroon lamang ng gulo sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso mula noong hindi na kinokonsidera ang check and balance ng bansa na hindi naman nangyari noong wala pang People's Initiative. Iginit din ni Senator Gatchalian na hindi anya tama na ang Kamara lang ang magdesisyon para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ipinunto niya na noong magsimula ang pagkalat ng People's Initiative noong nakarang buwan, kinontra lamang umano ito ng kanyang mga kapwa-senador nang malaman na maaalis nito ang check and balance sa sistema ng bansa. Balita Ngayon. Nasamsam ng Police Regional Office 5 ang mahigit sa 14 million pesos na halaga ng iligal na droga sa nakaraang buwan ng Enero. Tiniyak naman ng PNP Bicol, mas pag-iigihan nila ang kanilang paglaban sa droga sa rehiyon. Si Ryan Salatandol, humahataw. Balita Ngayon. Mahigit sa 14 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Police Regional Office 5 sa Bicol Region sa loob lamang ng isang buwan ng kanilang kampanya. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, Regional Director ng Pro-5, naging matatag ang paninindigan ng kanilang hanay sa 5 focus agenda ng kasalukuyang administrasyon. Sa nakalipas na buwan, nagkaroon na ng 119 police operation laban sa iligal na droga na nagresulta sa pagkakasabat ng sari-saring narcotics at pagkakahuli ng 145 na salarin. Umabot sa 113 street-level individuals ang nahuli kung saan 11 dito ay kasama sa high-value target. Nasamsam ng PNP Bicol ang 18.86 grams ng marijuana at 2,061 grams ng shabu. Naninindigan ang pulisya na ipagpapatuloy nila ang naisagawang maigting na paglaban sa iligal na droga sa rehiyon. Ryan Salatandol, humahataw sa Balita Ngayon. Balita Ngayon. Mahigit 10,000 tao ang nagmarcha sa London para bilang suporta sa panawagang ceasefire sa Gaza.
Daan-daang pulis naman ang idineploy ng mga otoridad para kontrolin ang sitwasyon sa marcha na nagmula sa Portland Place patungong Whitehall. Si Daniel Encarnacion, humahataw! Balita Ngayon. Idinaos ng Palestine Solidarity Campaign o PSC ang ika-8 nitong National March para sa mga Palestino kasunod ng mga atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Sinabi ng Scotland Yard na nasa 10,000 ang nagmarcha sa West End ng London, ngunit umabot sa 20,000 ang nakinig ng mga speech sa Whitehall. Bitbit ng mga demonstrador ang mga banner na nagsasabing "End the killing, free the children, freedom to Palestine, boycott Israel", pati ang ilang mga litratong kuha doon. Ayon sa mga pulis, may ilang nais manggulo sa protesta sa Haymarket. Naaresto ang isang babae na napagkamalang may smoke bomb o flare. Isa ring babae ang naaresto dahil sa public order offense matapos sumigaw ng slogan na may racial hatred. Tinitingnan din ng mga pulis ang mga placards at banners kung may anumang opensibo. Nakatulong din ang mga staff na nagmo-monitor sa CCTV kung may iba pang lumalabag sa batas o mga sospek. Ayon kay Deputy Assistant Commissioner Matt Ward, nirerespeto nila ang karapatan ng mga taong magprotesta, ngunit sinabing may karapatan din ang ibang taga-London at mga bisita sa syudad. Mahigit 27,000 na ang nasawi at 66,000 ang sugatan dahil sa opensiba ng Israel sa Gaza ayon sa Health Ministry ng Hamas. Kabilang ang UK sa mga bansang nais itigil pansamantala ang pondo ng United Nations Relief and Works Agency o UNRWA dahil sa alegasyon sa mga staff nito ukol sa atrocities. Daniel Encarnacion, humahataw sa Balita Ngayon. Balita Ngayon. Umakit na sa 5 ang nasawi sa naganap na pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna. Paninigarilyo ang isa sa tinitignang naging dahilan kung bakit nangyari ang insidente. Si Christian Lopez, humahataw. Balita Ngayon. Umakyat na sa 5 ang nasawi sa naganap na pagsabog sa paggawaan ng paputok sa Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna nitong Huwebes, February 1. Makikita sa CCTV ang isang bata na may bitbit na galon ng tubig na tumakbo ilang minuto bago mangyari ang malakas na pagsabog sa lugar. Ayon kay Kapitana Rose Ann Cantalejo ng Barangay Bigaa, kwento ng bata may nakita itong naninigarilyo sa lugar. Ang investigasyon ngayon, ang sinasabi kasi ng bata, si Denden, Denden Penetrata. May nakita raw siyang nagsisigarilyo. Sa site. Then sumabog na. Yun ang isa sa tinitingnan po. Pero under investigation pa rin. Sa ngayon po, pinastop na po ni Mayor po yung mga operation. Pag-usapan po ng Sangguniang Barangay at ng Sangguniang Panglungsod. Ano po, PNP tsaka PFP. Kung ano po ang hakbang po natin para dyan. Sa ngayon, naihatid na ang mga labi ng mga nasawi sa pagsabog. Na-transfer na po yung 5 bangkay. Yung 2 po, na-transfer na po sa Mulanay, Quezon. Yung mag-ina, yung bata, tsaka yung nanay niya. Nasa Mulanay, Quezon na po sila. Yan bukas po yung 2 po, ita-transfer na rin po namin sa Mulanay, Quezon. Batay sa datos ng Barangay Bigaa, mayroon itong lisensya at halos 2 dekada na itong nag-ooperate. Napag-alaman na ilang beses na ring nagkaroon ng insidente sa lugar, ngunit ngayon lang nangyaring may namatay. Kinilala ang mga nasawi na sina John Ronald Didoro, 33 years old, Marvin Ocob, 27 years old, Ricardo Olik, 51 years old, Mylene Sarat Badido, 44 years old, Efren Monsibido, 7 years old, habang 2 pa ang nasa pagamutan at 2 ang minor injuries. Samantala, sinagot naman ng lokal na pamahalaan ng Cabuyao ang naging gastos sa ospital, habang nagpaabot naman ng tulong ang may-ari ng pagawa ng paputok. Christian Lopez, humahataw sa Balita Ngayon. Balita Ngayon. Nagsalita ang iba't ibang bansa kasunod ng isinagawang pag-atake ng US sa Iran-aligned targets sa Iraq at sa Syria bilang pagganti sa mga nasawing sundalo nito sa Jordan. Ayon sa Iran, Iraq at Syria, magpapataas lang ito sa tensyon sa rehiyon. Mula sa Edmonton, Canada, may umaatikabong balita o may humahataw na balita si Jeffrey Coz live. Balita Ngayon. Jeffrey, may naiulat bang bilang ng mga nasawi sa pag-ataking ito?
Yes, Noel, nasawi ang 16 na sibilyan sa Iraq at 18 naman sa Syria dahil sa airstrikes ng Estados Unidos. Nagbabala din ang Washington ng mas marami pang atake para mabawasan ang pagsuporta ng Iran sa giyera sa Gaza. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs, spokesperson Nasser Kanaani ng Iran, isa itong paglabag sa sovereignty and territorial integrity ng Iraq at ng Syria, ng international law at ng United Nations Charter. Sinabi ng gobyerno ng Iraq na nanganganib ang seguridad ng kanilang bansa. Dininay din ito ang bintang ng Washington na kasama sila sa pag-coordinate ng air raid sa Baghdad. Sinabi ni Iraqi military spokesperson Yahya Rasool na nalalabag ng mga atake ang sovereignty ng Iraq at maaaring magdulot ng di magandang mga pangyayari. Sinabi ng Minister of Foreign Affairs ng Syria na maaari lang maging mapanganib para sa rehiyon ang mga airstrikes. Anila, ito din ay karagdagang record ng paglabag ng Washington sa sovereignty, territorial integrity at safety ng bansa. Nag-launch naman ng mga drones sa US base sa Erbil ang ilang grupo sa Iraq na laban sa US at Israel. Ilang missile ang tumarget sa Al-Taf military base sa Syria na siyang bahay ng ilang US personnel at gayon din ang Ain al-Assad base sa western Iraq. Kinondina din ng Hezbollah at Russia ang airstrikes na maaaring magpataas ng tensyon sa rehiyon. Sinabi ni EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell na may iwasan sanang lumala ang tensyon sa lugar, ngunit di naman nagkomento sa US airstrikes. Suportado naman ng UK ang karapatan ng US na rumisponde sa mga naging pag-atake. Sinabi din ni Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski na resulta lang ito ng mga ginawa ng Iran noong nakaraan. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, sana naman ay hindi naman lalo pang tumaas yung tension dyan sa pagitan ng mga bansa na yan. Pero sa loob ng Estados Unidos, Jeffrey, ano ang reaksyon? Noel, ayon kay Mike Johnson ng Republican Speaker of the U.S. House of Representatives ay inakusahan nito si Biden na ini-escalate lang na nito ang tensyon sa Syria at Iraq. Ngunit kailangan magpakita ng Amerika ng strength para sa kapayapaan. At ayon naman kay Joshua Landis, Associate Professor ng Director of Center for Middlesex ng Studies ng United States, ay ginagawa lang ito ni Biden dahil nalalapit na naman ang US presidential election, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Balita Ngayon. Tinatayang nasa 3 milyong piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasabat sa operasyon ng pinagsanib ng mga puwersa ng mga otoridad sa bayan ng Lumban, Laguna. Si Marcus Doria, humahataw! Balita Ngayon. Naaresto ang 3 high-valued individual sa isinagawang joint drug buy-bust operation sa Barangay Maytalang 1 sa Lumban, Laguna nitong Sabado, February 3. Kinilala ang mga suspect na si alias Fred, 47 anyos, alias Jim, 50 anyos at si alias Cynthia, 20 anyos. Sa pinagsanib na puwersa ng PNP Drug Enforcement Group, Special Operation Units 4A at Lumban Municipal Police Station, na-recover sa mga salarin ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3,740,000 at tumitimbang ng 55 grams. Ayon sa mga otoridad, makabuluhan nila ang isinagawang buy-bust operation sa nasabing barangay dahil marami umano mapipirwisyong mga kabataan sa bayan kung nakalusot ang mga suspect. Magsasagawa rin umano sila ng malalim na investigasyon upang matunton ang pinagmulan ng droga. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng PNP Drug Enforcement Group ang mga nahuling suspect. Marcus Doria, humahataw sa Balita Ngayon. Balita Ngayon. Nagwagi sa isinagawang Democratic primary ng South Carolina si United States President Joe Biden nitong Sabado habang naghahanda ito para sa kanyang muling pagtakbo sa 2024 US elections. Si Bal Onya, humahataw. Balita Ngayon.
Nanalo si US President Joe Biden sa idinaos na Democratic primary election ng South Carolina nitong Sabado, February 3. Nadaig ni Biden ang bapang long-shot Democrats kabilang ang author na si Marianne Williamson at si Minnesota Representative Dean Phillips. Sa isang victory statement kamakailan, ipinanata ni President Biden na gagawing loser ang dating Pangulong si Donald Trump. Marka ng unang opisyal na Democratic Party primary ang nabilang na boto bago ang US election ngayong taon. Naharap sa maliit na kompetisyon si Biden para sa nominasyon ng kanyang partido at nasa track para sa isang napakalaking tagumpay sa South Carolina. Nagbalik tanaw ang Pangulo sa kanyang kampanya noong 2020 kung saan ipinahayag niya na walang dudang ihahalal siya ng mga botante sa South Carolina patungo sa pagkapanalo sa pagkapangulo ngayong 2024. Inaasahang mananalo si Biden sa lahat ng 55 pledged delegates sa primary ng South Carolina na may mga inisyal na bilang na nagpapakitang nakakuha siya ng higit sa 90% ng mga boto. Matatandaan na Black Americans ang 1/4 ng populasyon sa South Carolina na siyang nakatulong upang matiyak ang pagkapanalo ni President Biden para sa Democratic nomination noong 2020. Unang inanunsyo ni Biden ang kanyang 2024 re-election bid noong Abril 2023 kung saan ipinahayag niya sa mga botante na muling maharap ang bansa sa mahalagang pagkilos at kinakailangan niya rin ng mas mahabang panahon para tapusin ang kanyang trabaho. Val Onia, humahataw sa Balita Ngayon. Balita Ngayon. Kinwestiyon ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos nitong Sabado, February 3, ang ginawang rekomendasyon ni United Nations o UN Special Rapporteur Irene Khan na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Naunang inihayag ni Khan ang kanyang suhestyon noong Biyernes kung saan binanggit nito na kailangan ng alisin ang nasabing task force dahil ito umano ay outdated na. Tinanong ni Senator Marcos kung bakit tinuturuan ng UN Special Rapporteur ang pamahalaan ng Pilipinas, kung ano ang dapat nitong gawin gayong hindi anya nila binisita ang NTF barangays at kumausap lamang ng ilang witness. Ipinahayag din niya ang kanyang pagtataka kung bakit nangingialam si Khan at ang kanyang mga kasama na nasa Pilipinas na nagbabanta rin umano sa plano ng bansa na pamunuan ang UN Commission on the Status of Women. Iginiit ng senador na ang pagbuwag sa NTF-ELCAC ay delikado at counterproductive dahil marami ng mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Balita Ngayon. Naniniwala ang isang agricultural group na posibleng hindi kapusin ang bigas sa Pilipinas. Matutupad umano ito kung magagawa ng pamahalaan na makapag-angkat ang bansa ng nasa 4 million metric tons ng bigas kada taon, lalo na ang inaasahang bigas mula sa bansang Vietnam. Si Nestor Torres, humahataw! Balita Ngayon. Kailangan ng pamahalaan na makapag-angkat o makapag-import ng nasa 4 na milyong metrikong toneladang bigas taon-taon para mapunan ang rice shortage sa bansa. Ayon sa Agricultural Group na Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, inihayag ng chairman ng grupo na si Rosendo So na sa nakalipas na 4 na taon, hindi bumaba sa 3 milyong metric tons ang bigas na inaangkat ng pamahalaan sa iba't ibang karatig bansa kung saan 70 to 80% dito ay galing sa Vietnam. Malaki pa rin yung inaangkat natin. So hopefully, itong taon dahil mas marami ang nagtatanim na ngayon, bumaba yung import natin sa 3.2 million metric tons. Yun ang nakikita pa rin natin na kailangan natin angkatin. Kaya yung guarantee na 2 million, at least malaking bagay yun kung pumunta si ating na Pangulo at Secretary ng Agriculture para may guarantee na papasok dito sa ating bansa. Para naman kay Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers, ang kailangan umanong tutukan ng pamahalaan ay ang mga importer kung ito ba'y kanilang bibilhin sakaling mas mataas ang presyo nito kumpara sa mga local rice. Wala namang kakulangan sa supply.
Ang problema lang talaga yung reserve stocks natin. Medyo very tight ang reserve stock habang hinihintay natin yung dry season na harvest. Umaasa rin lalo ng Department of Agriculture na papasok pa rin yung inangkat every year. Mukhang matumal yung pagpasok ng imported rice itong mga panahon na ito. So siguro namamahalan pa rin ng importer sa imported rice, especially from Vietnam. So kahit na Vietnam, let's say, is willing to supply, baka namamahalan sila. Worried sila, baka hindi nila maibenta siguro. Kung tatanungin naman ang ilang rice millers sa Bulacan, dapat anyang gawa ng paraan ng pamahalaan kung papaano mapalalakas at mapababa ang presyo ng local rice. Nakaka-apekto yun, sir, kapag sabay-sabay na dumating, ibig sabihin yung market is flooded ng bigas. So tendency kapag madami ang supply, bababa ang presyo. Tapos, which is better naman sa part ng mga consumers kasi madaming option, bababa ang presyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Hataw Balita Ngayon. Balita Ngayon. Inaasahan na sa loob ng 6 na buwan haharap ang mga business sa Canada sa bankruptcy crisis. Sa gitna ito ng pagtatapos ng tulong ng gobyerno mula pa noong pandemya at high interest rates. At mula sa Toronto, Canada, itong humahataw na balita ni Sheila Reyes live. Balita Ngayon. Sheila, anong dahilan sa inaasahang posibleng pagka-bankrupt ng mga business dyan sa Canada? Hello, Sherwin. Posibleng mabankrupt ang libo-libong small business dito sa Canada matapos na itigil ng gobyerno ang pagbibigay ng pandemic-era support sa mga ito noong nakaraang buwan. Binigyan din ng deadline ang mga small business upang mabayaran ng interest-free loans na ibinigay sa kanila noong pandemya na may halagang 60,000 Canadian dollars o halos 2.5 million pesos. Ayon sa Canadian Federation of Independent Business o CFIB, sa 900,000 businesses na kumuha ng suportang ito mula sa gobyerno, nasa mahigit 200,000 ang hindi nakabayad o nalampasan ang deadline. Dagdag pa ng CFIB, kumuha lamang ng bank loan ang mga nakabayad na at sa panahon pa kung kailan pinakamataas ang interest rates sa loob ng 22 taon. Ayon naman kay Catherine Kaplinskas, spokesperson para sa Minister of Finance, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng negative impact ang di pagbabayad ng mga small business sa kanilang inutang dahil matagal nang nagbigay ang gobyerno ng impormasyon kaugnay sa timeline ng pagbabayad upang mapaghandaan ito ng mga tumanggap na small business. Sherwin? Marami pa naman tayong mga kababayan dito sa Pilipinas ang gustong pumunta dyan sa Canada. Ano ang sinasabi ng mga ekonomista na magiging epekto nitong posibleng pagkalugi ng mga negosyo sa ekonomiya ng Canada, Sheila? Sherwin, critical sa ekonomiya ng Canada ang mga maliliit na negosyo o firms na nag-employ ng di hihigit sa 100 na mga empleyado. Ayon sa kanila, ito ay dahil sila ay nagbibigay ng trabaho sa halos 2/3 ng 12 million na workers sa private sector at nagko-contribute sa 1/3 ng gross domestic product ng bansa. Tumaas ng 38% sa unang 11 months noong 2023 ang mga nalugi at ayon sa mga ekonomista, ito ay nakakapagpabigat sa economic growth. Sherwin? Alright, maraming salamat Sheila mula sa Toronto, Canada. Balita Ngayon. Muli na namang nagparamdam ang Bulkang Mayon matapos nitong magkaroon ng pagsabog at pagbuga ng abo kahapon. PHIVOLCS inanunsyo naman na nananatiling nakataas sa palibot ng bulkan ang Alert Level 2. Mula sa Bicol, si Jerry Galicia may humahataw na balita live. Balita Ngayon. Jerry, anong klaseng pagsabog ba ang ipinakita ng Bulkang Mayon kahapon? Yes, Duel, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Senior Science Research Specialist Dr. Paul Alanis, phreatic eruption ang nangyaring pagsabog sa Bulkang Mayon na nangyari kahapon January o February 4. Ibig sabihin ito pagbuga o ng usok o steam bunga ng pag-init ng tubig na nasa ilalim ng lupa na nadikit o maaaring lumapit sa magma.
Umabot sa 1,200 meters ang taas mula sa crater na Nalikang Abo o usok sa bunganga ng bulkana. Itinaboy ang asphalt o abo sa southwest portion ng lalawigan ng Albay, partikular sa mga munisipalidad ng Daraga, Kamalig at Gidobatan area, busod ng direksyon ng hangin kahapon. Ayon pa sa PBOX, asahan na ang ganitong aktibidad ng bulkan dahil posible pa rin ang mga aktibidad dito dahil nakataas pa rin sa alert level 2. Ayon sa Albay kahapon, isa na naman pagsabog. 4:37 p.m. hanggang 4:40 p.m. nagkaroon tayo ng tinatawag na phreatic eruption sa mayang volcano. Umabot po ng 1,200 meters yung taas ng eruption, yung ash column, at bago ito tinaboy ng papuntang southwest or Timog Kanluran. Ito papunta sa mga bayan ng Daraga, Kamalig at Gidobatan. Pero as of ngayon po na 7 o'clock, wala naman pong reports na may mga bumagsak na abo sa mga bayan na yun. Noel, at kahit walang alert level, maaari pa rin itong maganap kahit walang signs o tanda na pinapakita bago pa man ito mangyari. Nagpala naman ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO na mahigpit pa rin pinagbabawal ang mountain climbing sa bulkan at maging ang mga residente pinag-iingat sa mga prohibited zone ng palibot ng bulkana. Sa ngayon, wala pa namang isasagawang evacuation effort ang mga lokal na pamahalaan dahil nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkana. Samantala, naglabas naman ng health advisory ang Department of Health o DOH Bicol sa pag-iwas at pag-iingat na makalanghap ng asphalt sa lubhang delikado sa kalusugan. Yan ang balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat, Jerry mula sa Bicol. Balita ngayon. Nilinaw ng Canada Energy Regulator o CER na walang kinalaman ang environmental or safety concern sa kasalukuyang pagkaantala ng Trans Mountain Pipeline. Nakatutok naman sa aktibidad ng mga proyekto ang Inspection Officer at Indigenous Monitoring. Mula sa Grand Prairie, Canada, itong humahataw na balita ni Jeffrey Reyes. Live! Balita ngayon! Jeffrey, ano ang nakitang problema ng project engineer sa site? Yes, magandang araw. Leia, ayon sa spokesperson ng Trans Mountain Pipeline, may natuklasan na obstruction habang isinasagawa ang huling bahagi ng kanilang proyekto, kung kaya't gumawa ng paraan ang kumpanya kung papaano ito mabibigyan ng solusyon. Ang technical issue na kanila natuklasan ay nagdulot ng panibagong pagkaantala sa proyekto sa bahagi ng Fraser Valley sa pagitan ng Hope at Chilliwack, British Columbia. Nilinaw naman ng Crown Corporation Trans Mountain Corp o TMC na walang environmental or safety issues na may kinalaman sa delay. Ang kumpanya ay gumamit ng isang engineer technique na tinatawag na horizontal directional drilling, kung saan ang mga tubo ay maaaring ilagay sa ilalim ng anyong tubig or ecologically sensitive terrain at mabawasan ang maraming sagabal sa ibabaw. Kabilang sa proseso ang pagbabarena ng pahalang mula sa point A hanggang point B sa hihilahin ang tubo papasok sa butas. At sa hindi nga inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng fracture sa pinagbutasan at sa bahagi ng bedrock at dito nagsimulang pumasok ang tubig. Leia, upang maiwasan ang kompromiso ng buong proyekto at huwag nang gumawa ng panibagong butas, ay hiniling ng TMC sa regulator na mapalitan na lamang ng maliit na tubo ang ipapasok sa ginawang butas. Balik sa iyo, Leia. Jeffrey, paano naman ito makakaapekto sa timeline ng kanilang proyekto? Leia, dahil nga sa kasalukuyang delays
na hinaharap ng TMC, inaasahan na mababago ang in-service date ng operasyon ng pipeline mula sa first quarter patungo sa ikalawang quarter nitong taon. Laya. Alright, salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Sumandig ang DNR Warriors sa kanilang dalawang higante para talunin ang Malacanang Team OPPMS Trail Blazers sa kanilang sagupaan sa patapos ng second round eliminations ng UNTB Cup Season 10. Kinailangan naman ng NHA Home Masters ng overtime game para itumba ng PNP Responders, habang pinababa naman sa pwesto ng SSS Kabalikat ang AFP Cavaliers. Si Bernard Daris humahataw. Matagumpay na naagaw ng SSS Kabalikat ang second spot sa standings laban sa defending champion AFP Cavaliers sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTB Cup Season 10. Mahalaga nang masungkit ang top 1 at 2 sa eliminations dahil ito ay otomatikong makakakuha ng semifinals ticket. Kaya naman matinding bakbakan ang ipinamalas ng SSS at AFP sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter si Listian Amparado kumonekta na ng 8 points at 5 points naman si Daniel Martinez para pangunahan ang opensa ng Kabalikat na lumabang ng 5 points versus Cavaliers, 24-19. 9 points naman si Romeo Almirol at 5 points si playing coach Jeffrey Cambao for AFP. Second ganto, pumutok ng 12 points si Darwin Cordero na nagpamalas ng mabangis na court-to-court finish para dumikit pa ang AFP sa 46-44. Third frame, si Darwin Cordero pa rin ang mainit na gunner para sa AFP na gumawa ng additional 7 points. Pero tinapatan naman ito ni Listian Amparado at Maki Escalona ng tig 7 points at 6 points mula kay Sherwin Villamor para mapanatili ang momentum ng SSS sa ball game, 68-61. Fourth period, rumatrat pa ng dagdag 13 points si Darwin Cordero. Pero pumwelta naman ng tig 8 points si Listian Amparado, Glenn Bucolon at Carl Kiambao para itumpa ang Cavaliers sa final score na 95-91. Best player of the game si Carl Kiambao na may 17 points at 7 rebounds. Ito na ang ikalimang sunod na panalo ng SSS sa second round elimination at 6th straight win ngayong season. Sa second game, kinailangan ng overtime period para maitumba ng NHA Home Masters ang PNP Responders sa kanilang mainit na sagupaan kahapon na nagtapos sa score na 101-98. Ipinamalas ng PNP Responders ang kanilang determinasyon na manalo laban sa NHA hanggang sa tumunog ang buzzer. Subalit mas nanaigang tibay ng Home Masters sa pangunguna ng big man na si Marvin Mercado na kumamada ng 26 points, 21 boards, 3 dimes at isang steal. Nagambag naman si Alvin Vitog ng 32 points at tig 11 points si Rod Basalio at Antonio Lustestica. Tila nasayang naman ang 32 points ni Anton Tolentino para sa PNP, 17 points ni Rolly Serrano, 12 points ni Richard Villanueva at 11 points ni Gidi Aniban. Dahil sa panalo, umakyat sa 7-3 win-loss record ang NHA na nasa ika-4 na pwesto, habang nanganganib namang magpaalam na sa liga ang PNP na may 4-6 win-loss record at nasa ika-9 sa standings. At sa third game, ang Twin Tower o Double Giant ng DNR Warriors ang nanguna sa opensa ng DNR para ibaon ang Malacanang Team OPPMS Trailblazers sa score na 102-84.
Best player of the game sina Alfie Grijaldo na humakot ng 28 points, 8 rebounds, 2 steals at 3 blocks. At si Ed Rivera na may 14 points, tig 8 boards at 8 dimes at 2 steals. Nasa ikalimuang pwesto ngayon ng DNR at sigurado ng aabante sa next round. Habang ang Trailblazers naman ay nasa ika-10 pwesto at nanganganib ng ma-eliminate sa liga. Bernard Dadis humahataw sa balita ngayon. Libre. Napakabilis ng ating oras. Ito na ang hindi natin makalilimutang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati, Noel? Pwede! Ayan, sige, Lea, ibigay mo na. Oo nga, narito ang pagbati ng ating mga kababayan. Ako po si Henry Benguet ng Calgary, Canada. Binabati ko po ang Kuya Daniel at ang kanyang buong sambahayan. Binabati ko rin ang mga kasama ko dyan sa Barangay 43, Ana Bustamante, Caloocan City. Mabuhay po kayo dyan. Pati ang mga ate ko at ang mga kapatid ko nandiyan pa. Salamat po sa Diyos. Ayan, at syempre, sinashoutout din natin si Kuya Daniel Rason at ang kanyang pamilya, si Mami Beth, tsaka si Brad Dan Rason o Edad. Ayan. Noel? Ayun, syempre, ako din makikibati. Hello po, Kuya Daniel at kay Ate Arlene at sa inyo pong sangbahayan, kay Mami Beth at kay Brad Dan Razon. At hello po, ganun din sa mga kapatid din natin dito sa Edmonton, Canada. At hello kay Brad Armando Puzon, kay Brad Burt, and si Hilda Mendoza. Lagi nanonood sa atin yan sa lahat ng programa natin. At kay Madela Nabong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, kay Gracie Lumabong, sa aking mahal na asawang si Arwina. At ganun din, happy Sabbath anniversary po sa lahat ng mga February celebrants dyan sa lokal ng Hawaii, USA. Samahan nawa kayong palagi ng Panginoon. Ayan, Lea. Ayan, Noel, makikibati na rin ako kay Kuya Daniel Rason at kay Ate Arlene at sa kanilang pamilya. Ganon din sa mga binati mo sa mga February celebrants sa kanilang pagsapit ng kanilang mga Sabbath anniversaries. At binabati ko rin ang Panganiban family sa New Zealand, ang Salar family sa Sogod Southern Leyte, ang aking mama Evelyn, at ang aking asawa, si Fritz Salar. Ayan, at narinig ko si Noel sa kanyang mahal na asawa, kaya naalala ko yung aking may bahay. Nanonood sa atin ngayon, si Glenda. Ayan, at ang aking unika iha, si Elisea. At shoutout din po sa mga tagapanood sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. Ayan, at patuloy din tayo nag-aanyaya. Ongoing pa po ang ating mass indoctrination Day 6 tonight at 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan 8:12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, 5 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo,
Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. At ako naman si Lea Solar mula sa Maine, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga mga kababayan.